Ayan nga mga maring, at for today's video gagawa nga tayo ng Bisaya merienda, no? Kung tawagin sa amin sa Leyte ay kabkab. Syempre ang ating pinaka main ingredients ay itong kamuting kahoy, balinghoy kumbaga, yan. At pinahuhugasan ko lang yan sa aking magandang anak yung ating balinghoy, no? Kasi mamaya gagadgarin natin yan at pipigain sa kaibilad. Ayan. Nakabili nga ako niyan sa palengke. Yan, kasi wala pang bunga yung tanim ng aking kapitbahay, char. Yan. Yan, o. Lalaki nila. Sulit, tag 35 ang kilo. Yan. At tapos na nga natin siyang hugasan, mga maring. Ngayon naman ay babalatan na natin siya para ready na natin tong gagadgarin mamaya. Ayan na nga. At hiwain na natin sila. Alam nyo ba mga maring ay talagang part ito ng aking childhood. Tapos ngayon ko lang siya susubukan dahil parang namimiss ko siyang kainin. Ano siya parang malaking tipak ng crackers. Parang ang hirap niyang balatan. Wait lang mga maring ha, babalikan ko kayo. Ayan nga mga maring, no. Medyo mahirap talaga siyang balatan. Kaya dahan-dahan lang talaga kapag nagbabalat ka nito. Kasi alam niyo yung kamuting kahoy dito sa Luzon, sa Manila, hindi siya katulad ng sa probinsya, sa Leyte. Kasi isang ganito mo lang o isang ganyan mo lang, tapos tutuklapin mo siyang ganyan, mabilis na siya. Ito talagang napakahirap. Kailangan pa talagang ganituhin. Ayan, ginaganyan-ganyan ko lang talaga siya mga maring. Kasi nga, napaka-hassle talaga. Gagawa pala tayo ng kabkab for today's video. Yun yung childhood snack na kinagisnan ko sa lupang aking sinilangan sa Leyte. Yan, ginaganyan-ganyan ko lang talaga siya mga maring para matanggal yung balat. Kasi dapat hindi siya ginaganyan ginaganon lang sa tuklapin. Pero parang kakaiba yung balat ng mga kamuting kahoy o balinghoy dito sa Luzon. Babalikan ko kayo mga maring ha, babalatan ko muna to. Ayan nga guys, meron tayo ditong blender. Itatry natin siya sa blender. At pag hindi siya maganda sa blender, meron din akong pang-gadgad, grater. Okay, sige. But before that, dahil masyadong malaki yung ating pagkahiwa nito,
atin mo na itong i-chop ng enough size or tama lang na size. Yan. Oops. Chop na muna natin. Ayan na guys, at sinachop ko lang siya ng ganito. At tinatanggalan ko lang siya ng itong parang kahoy niya sa gitna. Yan. Bago natin ilagay sa blender. Kasi baka masira yung aking blender dahil hindi ito pang pang juice lang ito, hindi ito pang meat or pang vegetable. Yan. So, ngayon, itatry na natin siya. At nakapag-decide ako, guys, na ilipat muna natin siya dito. Ito lahat. Kasi yung magagawa natin, magagadgad natin, dito natin ilalagay. Kasi stainless to mas maganda. Yan. Mas hygienic pag sa stainless. At saka, magkakat lang muna ako ng iilan na para masubukan natin to. Kasi baka yung kanyang granules or kanyang texture ay mas sobrang pino. Kaya gusto ko na siyang subukan. Ayan. Ano na natin guys. Bi-blender na natin siya. Ayan. Susubukan ko lang siyang i-blender guys. Mukhang need niya lagyan ng konting tubig. Wait lang, lalagyan natin ng konting tubig guys. At ayan na guys, kumuha na ako ng isang basong tubig pero konti lang ilagay natin kasi baka naman malusaw siya lahat. Yan. Tama lang. Tapos alalay lang. Kasi yung kailangan nating consistency guys ay yung para siyang powdery pa rin siya guys. Ayan guys, at medyo maganda yung kanyang consistency guys. Kasi tingnan nyo guys, ganito yung consistency na kailangan natin. Yan, kasi pag napiga natin to siya guys, para pa to siyang magpa-powderize. Yun yung kailangan nating ma-achieve, no? Para makagawa tayo ng kab-kab, kung tawagin sa Bisaya. At napakasarap talaga nun. Natin siya dito guys. Tingnan nyo guys. Oops. Ito lang siya guys. Ito yung dapat na consistency niya guys. Kasi mamaya ay pipigaan pa natin to. Matarbaho nga lang siya guys, pero pag natapos naman guys ay napaka worth it talaga niya. Pero after 3 days pa to natin pwedeng kainin kasi nga ibibilad pa natin siya ng 3 araw. Tamang-tama kasi yung weather ay mainit at talaga namang siguradong tuyong-tuyo talaga to guys. Ayan na nga mga maring, oh. Guys, ito na guys yung nagawa nating, nagadgad natin na balinghoy o kamuting kahoy, no? Ayan. Pero hindi pa to final dahil nga pipigain pa natin to dahil para maalis tong ito, oh. Nakita nyo ba yan? Yan yung parang kanyang tubig or yung parang pinaka-juice niya dahil delikado yan, toxic yan guys. Ayan. Kaya naman dito na nagtatapos ang ating video dahil 3 days pa ito bago makain dahil iba-blanch pa ito at ilalagay pa ito sa sa dahon ng saging at iba-blanch pa ito at ibibilad ng 3 days. Ito na guys ang ating gagawing kab-kab. Bisaya snack. Ayan, tingnan nyo. At kung nagustuhan nyo ito guys, itong ating content, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click the all notification down here below para updated ka naman sa mga future vlogs ko.
Okay. Ciao! Bye-bye!